bilang isang kongresista, no, anong tingin niyo rin sa realidad na hindi pa nagsisimula yung trial hanggang ngayon? May stand naman po yung House tungkol doon. Sinagot ko na rin po to nung mga nakaraan na interviews ko. Sabi ko nga po, at the end of the day, for me, it's really a leadership call. It's a leadership decision po. At ginagalang naman po natin yung position po ng mga kasamahan po natin sa Senado. But ang paniniwala naman po namin sa House of Representatives, saka sa mga prosecutors na kasama namin, pwede po. Pero sabi ko nga, at the end of the day, leadership call po yan. And kung ano po yung gaya po kanina, iba po yung pananaw din po nila. So, kailangan po naming respetuhin yun bilang sila po yung tatayo pong mga senator judges for our impeachment. Okay. Of course, even if you're not part of the prosecution team, you're very much involved dito sa mga ganitong investigation, no? How confident po kayo, Congressman, dito sa mga nakakalap ninyong ebidensya, specific dito sa Article 2, dito sa confidential funds? On our part naman, like sa amin po, sir, no. Nag-imbestiga po kami, nag-legislative inquiry po, nagkaroon po ng committee hearings. So, parang mabigat na po yung sinasandalan namin na pundasyon at sabi ko nga, medyo firm na po yung paniniwala po natin na itong Article 2, especially dito sa paggamit po ng confidential funds, isa sa pinaka main na articles po. So, sabi ko nga parang kahit po sa taong bayan, sa pulso po ng tao, parang naiiwan po sa kanila at hindi nila masyado nakakalimutan tong issue na to. Assuming na talagang pineke po itong mga pangalan na ito, bakit sa tingin niya napaka-brazen nitong Office of the Vice President para gawin po ito? Well, sa tingin ko po, sanay na sila eh. Baka matagal na po siguro, baka na perfect na po yung sistema eh. Kaya nung naungkat, parang medyo nataranta siguro sila, hindi nila maipaliwanag. Pero at some point, baka nung nasa ibang ahensya po sila o nasa local government, talaga pong nagagawa na nila to, saka nagagamit na nila tong confidential funds for other purposes. Okay. Ito pasagot ko na rin sa inyo, since nabanggit niyo yung mga trolls. Isa rin sa mga binabatong issue sa mga kongresista ay yung bakit ba kayo nakatutok o fixated dito sa confidential funds ng Vice President? Bakit hindi niyo raw tutukan yung corruption issues sa ibang mga ahensya, including the House? Anong sagot niyo ron? Well, I cannot speak for everyone, sir, pero ako naman po, kami po nagbigay ng funding for this. Alam naman po lahat ng tao na nagbibigay po at nagtatanggal, nanggagaling po sa Kongreso, sa Senado, sa Congress. Mahirap naman po yatang maulit-ulit yung ganitong problema. Marami pong nagsasabi na dapat totally wala na pong confidential funds. Pero ako naman po, ang stand ko, kahit naman pong anong allocation yan, kahit anong pondo na binibigay yan, kung nagagamit po ng tama at walang pang-aabuso, sa palagay ko, ayos lang naman po yun. Pero nagkakaproblema po tayo pag mali na po yung paggamit saka naaabuso. Pero kayo personally, bilang isang kongresista, anong stand nyo rito sa confidential funds? Dapat na ba itong i-abolish para doon sa mga civilian agencies na wala naman talagang direktang mandato patungkol dito sa paggasta nito? Sa akin po, kailangan gagamitin po talaga ito sa hindi po dapat mawala yung kaluluwa ng confidential intelligence fund. Dapat po ma-serve niya yung purpose niya. Siyempre, ano ba mga priority na gamit ng mga yan? National security, intelligence gathering. Sabi ko nga, maganda po talaga na ma-seed po talaga yan sa ating sandatang lakas, ating military, sa kapulisan. At siyempre po, may mga ahensya po na kailangan po kailangan po nila talaga yan.
syempre sa ating defense. So, prioritization po siguro, darating po ulit sa susunod na budget. Sabi ko nga, i-defend po ng mga agencies itong mga pondo na to. So, andyan po ang Kongreso para tignan po kung hindi lang po sa utilizer, pati po talagang may silbi at nagagamit po itong mga pondo na to. Okay. In 2 days ko, magsisimula na officially yung campaign period for local candidates. Opo. Diyan sa pag-iikot ninyo, no? Although hindi pa naman simula officially yung campaign for local candidates, issue ba itong confidential funds sa pag-iikot ninyo ni Sara Duterte? Sir Christian, ano po kasi ako, di ba taga Norte po ako. Nasa North po ako. Opo. So, Opo. medyo iba po yung iba po yung landscape ko kumpara sa mga iba't ibang lugar. Karamihan po sa pag-iikot ko, medyo yung age bracket po ng senior citizens ang medyo heavy po sa kanila yung mga ganitong issues na parang bakit ganito? Bakit anong issues yung mga lumalabas? Bakit ganito ang paggamit sa mga confidential funds? Pero generally, sa kabataan po, parang hindi nila masyado na ini-issue yung mga tungkol sa confidential funds. More on yung mga other issues po, like yung mga mas mainstream na issues. Pero sa pag-iikot ko po talaga, karaniwan po lumalapit sa akin mga professionals saka mga senior citizen po. Sa mga kabataan po, medyo mas nagre-resonate yung mga nakikita nila sa mainstream media. Yung mga propaganda, yung mga, kumbaga yung mga medyo mas sexy po na na issues. Yun talagang nilalapit nila sa tinatanong nila sa akin. Siyempre, mas nakikita nila tayo sa mainstream media saka sa national scene. So, pag uuwi ka sa probinsya, alam mo naman po ang mga tao talagang tutok na tutok po sa iba't ibang national issues. Ang claim kasi ng iba, hanggang ngayon, popular pa rin itong mga Duterte at isa sa mga naratibo na isinusulong ng kanilang mga taga-suporta ay ginigipit o inaapi itong mga Duterte at kayo mga kongresista daw yung kinakasangkapan ng Marcos administration para gipitin itong mga Duterte. Unang-una, ano tugon nyo ron? At napapag-usapan ba yan sa baba pa nag-iikot kayo? Iba po kasi nandito po ako sa Norte, kaya medyo iba po iba po ang pulso ng tao dito sa amin. Pero syempre, napag-uusapan po lahat 'yan. Sabi ko nga, maganda po na kahit ano pong conversation 'yan, kakampi mo o hindi, kailangan buhay po yung usapan Hindi makalimutan. At syempre, huwag tayong biglang makalimot kung ano po yung mga nangyari nung nakaraang administrasyon, kung ano yung mga nangyari nung hearings. Well, personally, hindi naman po ako ganun ka apektado, pero sabi ko nga, ang personal stand ko, Sir Christian, na pag inatake yung bahay ko, binato yung bahay ko, talagang tatayo po ako sa aking bahay. Paglalaban ko po yun. Okay. Pero yung specific na sinasabi nga ng mga Duterte supporters, ginigipit lang naman si Sara, pinag-iinitan at kinakasangkapan daw yung mga kongresista ng Marcos administration. Ano yung tugon nyo ron? Well, sir, nagkaroon po kami ng hearings Nagkaroon po kami ng briefings So, para sa akin, nagawa po namin yung trabaho namin. Yun nga lang, medyo mababa po, hindi po kami satisfied sa mga nangyayari. Medyo may mga araw na naging circus, na may nabalot po ng drama, pero yun nga, hindi po talaga masagot yung mga main na issues na kinakaharap nila.